Good morning and good day sa lahat ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Salamat po sa patuloy na inyong pagsusubaybay sa ating daily devotional. At ngayon po ay araw ng Martes. It's Tuesday, March 9, 2021. At ang inyong lingkod ay nagpapatuloy po sa aking missionary journey, aking pagbisita sa mga simbahan. At salamat sa Panginoon na araw-araw ay nararanasan natin ang kanyang sustaining power sa bawat sa atin. At pinalalakas niya ang ating inner man. Pinalalakas niya tayo sa pagharap natin sa lahat ng mga challenges ng buhay. Maraming salamat po. Bago po ako mag-anyayang samahan ako sa panalangin, ay again, ine-encourage ko po ang bawat isa na i-share ang devotional na ito sa inyo pong mga Facebook friends upang sila din po ay mapagpala katulad ng mga pagpapalang tinatanggap po natin ay matanggap din po nila. So sa oras na ito, mga minamahal, nais ko pong encourage din kayo na sundan ang mga programang ito sa ating YouTube channel sa JLG Space TV. And don't forget to subscribe and press the notification bell upang ang lahat ng future uploads, video uploads ay ma-notify po kayo. Maganda po ang ating topic ngayon. At sabi ko nga po sa inyo, basta may signal ay mangangaral po tayo sa oras na kailangan nating mangaral. Ang topic po natin ngayon ay forgive and forget. Forgive and forget. Ano kaya ang laman nitong forgive and forget nating devotional topic ngayong araw na ito? So tayo po ay manalangin muna at hingin natin sa Diyos ang kanyang dakilang pagpapala, kanyang patnubay sa bawat sa atin. Let us pray. O our God in heaven, salamat po ng marami sa patuloy na pag-sustain mo sa amin sa araw-araw ng aming buhay. Kayo po ang nagpapalakas, kayo ang nagpapasigla sa amin upang makapagpatuloy sa aming pong pakikibaka sa lahat ng mga challenges ng buhay, sa lahat ng hamon ng buhay. Kami po ay umaasa na patuloy na isusustain mo kami sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng aming pinagdadaanan. I-bless mo po ang bawat sa amin, ang aming puso ay bukas, ang aming kaisipan ay bukas, ang aming katauhan ay bukas. Tatanggap uli kami ng inyong mayamang biyaya, Panginoon. Maraming salamat po at dumaloy nawa ang kapangyarihan na magpagaling sa aming mga sakit, aming mga karamdaman, Panginoon. Sa oras na ito, sa aming pag-aaral, munawaan namin ang mensahe mo. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and Amen. Purihin ang Diyos na buhay. So, ang aking topic ay forgive and forget. Magpatawad at limutin. Dalawang bagay po na mahirap gawin. Ito nga ba ay doable? Magagawa ba nating pareho ang magpatawad at lumimot sa mga nagawa sa atin? O pwede bang nagpatawad lang tayo pero hindi natin nakakalimutan? Or pwede bang nakalimutan na natin na hindi natin napatawad? Yan po ang mga tanong na ating
sasagutin sa umagang ito. Ang akin pong key passage, particularly sa topic natin ngayon, ay isang very popular key passage, ang Romans 8 verse 28 sa NIV. And I will read now. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Romans 8:28 in the NIV. Very powerful po yan. Yan po ang malimit nating kinu-quote na verse sa mga panahon na meron tayong pinagdadaanan na hindi natin maintindihan, na hindi natin lubos na maunawaan kung bakit pinagdaanan natin yung mga napagdaanan natin at pagdadaanan pa natin. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. You've heard the phrase over and over, mga kaibigan, forgive and forget. Di po ba? Mga makailang beses yun ang narinig. Mula sa ibang tao, narinig nyo sa kwentuhan, maaring narinig nyo sa pagpapayo, o maaring nagamit nyo na din sa pagpapayo, o nababanggit nyo na din itong salitang forgive and forget. Meron lamang pong isang problema sa statement na ito. Ano po ang problema sa statement na forgive and forget? Pakinggan nyo po ito. You cannot do it. You cannot do it. It's impossible. Ay, nais kong i-elaborate yan. Baka sabihin nyo, so anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin na you cannot do it? Anong ibig sabihin ni Pastor Rene nung sabihin niya na ang forgive and forget ay it's impossible and you cannot do it? Yan po ang problema sa statement na yan. Because you really cannot forget a hurt in your life. Right? Hindi mo naman makakalimutan. Talagang hindi mo makakalimutan ang mga hurt o hurts sa iyong buhay. Mga nagawa ng ibang tao. Hindi mo makakalimutan yan. In fact, you can't even try to forget it. Kahit subukin mo, nalimutin, alisin mo lahat yung mga karanasan o nagawa ng ibang taong nakasakit sa iyo, nakagawa sa iyo ng hindi tama. Nandiyan pa rin siya. You cannot even try to forget it. Kahit subukin mo, ay nandiyan pa rin siya. Because when you try to forget, you actually focus on the very thing you want to forget. Tama po? Because when you try to forget the hurts, no? You actually focus on the very thing you want to forget. And the truth is that God doesn't want you to forget. O talaga? Ang Diyos ayaw niyang makalimutan ko. Tignan natin. Instead, God wants you to trust Him and see how He can bring good out of the hurt. Ayan. So minsan, hindi dahil gusto ni Lord na mag-stay tayo dun sa ating mga hurts, pero minsan kahit subukin nating limutin, nag-effort na tayong limutin ang mga nagawa sa atin, minsan lang, nandyan lang siya. Hindi naman talaga nawawala sa isip natin. Hindi naman talaga nadidelete sa isip natin yung mga experiences natin na yan, yung mga hurts natin na yan. Amen? Pero ang gustong gawin ng Diyos ay makita niya tayong magtitiwala sa Kanya na meron siyang mabuting magagawa
sa kabila ng lahat ng mga hurts natin. Di po ba? Nung tayo po ay naging Christian, tayo po ay nagtiwala na ng ating mga buhay sa Panginoon, ano po ang nangyari? Natutunan nating magpatawad. Pero yung alaala, yung mga bakas ng ating mga pinagdaanan, ito po mga kaibigan, ang pagtuturo ko dito, yung tayo lang po yung na-hurt. Ibang lesson pa yung tayo naman ang nakasakit. Di po ba? Kasi one way lang po yan. Yung tayo ang nasaktan, tayo ang nagawan ng masama, tayo ang nagawan ng mali. Pero sa isang banda, meron ding topic tayo naman ang nakagawa sa iba. So ang topic ko ngayon, yung tayo ang nagawan ng masama. Tatandaan natin, kung hindi man totally ma-eradicate, ma-delete, mawala sa ating kaisipan, yung bakas nung experience, yung negative experience na yan, gagamitin, magtiwala ka sa Diyos, na gagamitin niya pa rin yung negative experience na yan sa buhay natin. Negative in the sense na dahil nasaktan tayo. Pero gagamitin ng Diyos yun kung magtitiwala lang tayo na meron siyang pwedeng gawing mabuti mula sa ating mga karanasan. At yan po ang mas mahalaga sa tinatawag na paglimot. No? That's more important than just forgetting. Kayo po ba mga kaibigan, kayo po ating mga taga-subaybay. Tingnan niyo po, meron ba kayong karanasan? Meron bang pangyayari sa buhay ninyo na nagawang kayo ng masama, naging Kristiyano kayo, nagpatawad kayo, pero hindi pa rin nawala yung memory na yon. Nandyan pa rin. Kaya lang, siyempre, ang naiba na, wala na yung dating katulad ng yung kanyang kamandag, yung kamandag ng memory na yon. Na nung wala pa tayo sa Panginoon, pag naalala natin yung isang pangyayaring ganyan sa buhay natin, may nagawa sa ating hindi maganda, medyo tumataas din ang ating presyon. Nagkakaroon din tayo ng hindi magandang reaksyon pagka nababanggit, kapag ka napag-uusapan yung tao o yung sitwasyon na nagdulot sa atin ng hindi maganda. Pero nung na-born again tayo, nag-release tayo ng kapatawaran. Tama po. At yung paglimot naman, yung side ng paglimot, nandyan pa rin siya. Alam naman natin yun. Yung nangyari sa'yo 10 years ago, naalala mo pa rin yun. Pero iba na ngayon. Kasi nagtiwala ka sa Diyos na gamitin niya yung masamang karanasan, masamang pangyayari para makagawa siya ng bagay na mas mabuti sa buhay natin. So, naging mas mabuting tao tayo. Naging mas mabuti tayong mananampalataya. Naging mas mabuti tayong tagasunod ng Panginoon sapagkat kung ano man yung karanasan natin na ipinagkatiwala natin sa Diyos, ginamit niya ito para makapag-create ng better me, better you, better us mula sa ating mga negatibong karanasan. So, when you see God bring good out of a bad situation, you can thank Him for that good work. Amen? Kapag nakita ho natin na mula sa mga hindi magandang karanasan natin ay nakagawa ang Diyos ng mabuting bagay, papasalamat ka, Lord. Salamat po na ipinadanas mo sa akin yung ganon. At meron akong aral na natutunan. At yung aral na natutunan natin, kayamanan yan. Amen? Kasi maraming tao na dumadaan din maari sa mga parehong pagsubok, parehong sirkumstansyang pinagdadaanan natin. Pero pag hindi nila naunawaan, pag hindi natin naunawaan ang pwedeng gawin ng Diyos na mabuti,
masisira din tayo. Salamat sa Panginoon na mula sa mga negatibong karanasan natin, na nagtiwala tayo sa Diyos, nakagawa siya ng mabuting bagay mula sa ating mga karanasan, at naging mas mabuti tayong tao dahil naintindihan natin. At kaya tayo nagpapasalamat. You cannot thank God for things you forget. Paano mo papasasalamatan ng Diyos kung isang pangyayari sa buhay mo ay nakalimutan mo na? Di po ba? Ako'y nagpapasalamat na natutunan kong magpatawad. Ako'y nagpapasalamat sa mga taong may nagawa sa akin na hindi maganda. Dahil mas naging mapagpatawad ako. Di po ba? Mas naging mapagmahal ako. Mas naunawaan ko na ang tao kaya niya nagagawa ang mga bagay na nagagawa niya minsan dahil kulang siya ng kaalaman. So, ang daming lesson. Kaya nga sabi ko sa inyo mga minamahal, paano mo pasasalamatan ang Diyos sa kanyang mga ginawa kung yung mga bagay na naranasan natin na nag-turn out sa ating kabubuti ay nakalimutan natin. Yun po, you cannot thank God for things you forget. Tandaan po natin yan. You cannot thank God for things you forget. Mahirap pong pasalamatan ang isang bagay na ikaw mismo nakalimutan mo na. Anong pasasalamatan ko? Ewan ko, nakalimutan ko anong ginawa ni Lord sa akin. Wala kang mapapasalamatan. That is why in Romans 8:28 yung ating key passage kanina. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. It doesn't say that all things are good. Hindi po yun ang laman ng Romans 8:28. Because all things are not good. Amen? All things are not good. Kaya lang, sabi niya, we know that in all things, God works. In all things, God works for the good of those who love Him. So, it doesn't say that all things are good because all things are not good. Amen? Disease is not good. Ang mga sakit, karamdaman, kapansanan ay hindi mabuti. Broken relationship is not good. Right? War, ang mga gera is not good. Abuse is not good. Hindi lahat mabuti itong mga ito. And there are a lot of things in life that are evil. Maraming mga pangyayari sa buhay natin na evil ang nature. Not everything that happens in this world is God's will. But God says He will work good out of the bad things in life if you will trust Him. So, ibig sabihin, kung ang tingin natin sa isang pangyayari ay isang negatibong pangyayari, ikakapitalize ng Diyos. Gaano man ka-negatibo ang sitwasyon, ang pangyayari sa buhay natin, gagawin niyang kapital yun para makagawa ng mabuti mula sa masama. Kung ikaw kaibigan, ikaw kapatid, ay magtitiwala lamang sa Kanya. Amen? God says, He will work good out of the bad things in life if you will just trust Him. So learn to trust Him. Matutunan nating magtiwala lagi sa Diyos. Na huwag tayong makakalimot magtiwala. Gaano man kasama yung pinagdadaanan mo, matutunan mong magtiwala sa Kanya. At yung masama na yan, hindi mo makalimutan yan. Pwede mong patawarin yung masama. Pero yung limutin, magtiwala ka sa Diyos
na gagamitin niyang material yung negatibong sirkumstansya para makagawa siya ng mabuti mula sa masama. Amen? Kasi pag nilimot mo na at may ginawa siyang mabuti mula sa isang karanasan, hindi mo na ma-appreciate kasi in the first place, nilimot mo na. Salamat sa Panginoon. May mga inalaw siyang karanasan sa buhay natin. Maaring masakit, maaring halos ikasira natin. Pero noong dumadaan tayo sa mga negatibong sitwasyon, masakit yan, di tayo makangiti. Parang walang pinagkaiba yan sa magpapagawa ng ngipin. Di po ba? Pagka pumunta ka sa dentista, pag upo mo, sabihin mo kung anong gagawin, talagang hindi mo ma-appreciate yung ginagawa. Sapagkat may gagawin na masakit, na hindi ka makangiti, hindi ka makapagsalita, masakit, may pamamaga, may pagdurugo. Tiisin mo lahat yun. Pero pagkatapos ng lahat yun, ay makakangiti ka na ng mas magandang ngiti sapagkat yung lahat ng ginawang construction kanina sa loob ng bibig mo ay nag-create na siya ng mas magandang ngiti kasi meron ka ng mas magandang ipin, mas maputing ngipin, mas malinis na ngipin, na wala na yung sakit, yung pamamaga. All truth is parallel, mga kaibigan. Ngipin lang po yan. Walang pagkakaiba sa isang bahay. Pag nagtayo ka ng bahay, alam mo na ang end result. May drawing na po yung bahay. So nasa isip mo ang ganda ng mangyayari pala. Pero anong simula nun? Bungkalan. May alikabok, may dumi, may kung ano-anong mga kalat. Pero hindi magtatagal, yung hindi mo ma-appreciate na bagay ay magiging magandang bahay. And all truth is parallel. You can go to God and say, God, I give you all the pieces of my life. Pwede mong sabihin sa Diyos yan. Sabihin mo sa Kanya, Lord, lahat ng pira-piraso sa buhay ko ay nais kong ialay sa iyo. And He will take your pieces. Amen? And instead, what? Give you peace in your heart. So yung lahat ng mga pieces, mga pira-piraso na mga pangyayari at mga istorya sa buhay natin, kukunin ng Diyos at papalitan niya ng kanyang kapayapaan. And this peace will come when you realize you can forgive even if you don't understand the hurt in your life. Because you know, God will use that pain for good. God will use that pain for good. And I want to repeat that powerful statement, mga kaibigan. This peace, itong kapayapaan na to, this peace will only come when you realize, isip at puso, that you can forgive. Even if you don't understand the hurt in your life, because you know God will use that pain. God will use that pain for good. Yan po ang ating consolation. Romans 8:28. God will use all your pain for good. Amen? Makakapaglikha. Si Lord nga nakapaglikha ng lahat ng kanyang nilikha mula sa kawalan. Ngayon, meron siyang puhunan para makagawa ng mabuti. May kapital ang Diyos para makagawa ng mabuti. At ano ang kanyang gagamitin? Yung iyong mga masasamang nakaraan. Yung mga masasamang karanasan sa buhay. Hindi ko sinasabing, sige, kung ganun pala, i-welcome natin lahat ang masamang karanasan. Hayaan mo yung iaalaw ni Lord na masamang karanasan ang gagawin niyang kapital para makapaglikha siya ng mabuti.
So you don't have to forget the wrong thing someone did to you. Kasi it's not doable. Hindi mo naman talaga makakalimutan yung mga masasamang bagay na nagawa laban sa iyo. You couldn't do it even if you tried. Kahit subukin mo pang limutin, kahit balutan mo yan ng makapal na kumot o tuwalya o anumang ibalot mo sa ulo mo, hindi mo kayang tanggalin, hindi mo kayang limutin, alisin ang lahat ng nagawa sa iyo. But God says, you don't have to forget it. Just forgive it. But you don't have to forget it because it's impossible. It is not doable. Dahil gagamitin ni Lord yan para makapaglikha ng mas mabuting bagay. You just have to forgive and then see how He will bring good out of the hurt. Amen? You just have to forgive and then see how He will bring good out of the hurt. Meron siyang kayang likhain mula sa mga hindi magandang nakaraan, mula sa mga hindi magandang karanasan sa buhay natin. So forgive, yes. Forget, no. Bakit? Kahit subukin mong limutin, hindi mo makakalimutan. Di po ba? Pero magtiwala ka sa Diyos na yung karanasan na yan ay pwede siyang makapaglikha ng isang bagay na mabuti. Purihin ang Diyos. I hope and pray, mga minamahal, na meron tayong natutunan sa ating pinag-usapang ngayon. Ang topic natin, forgive and forget. Samahan niyo po ako sa ating daily declaration. Sabihin natin, Heavenly Father, I just have to forgive and then see how you will bring good out of the hurt. Amen. One more time, say, Heavenly Father, I just have to forgive and then see how you will bring good out of the hurt. Amen and amen. Yan po ang katotohanan ng Diyos ay pwede siyang gumawa ng mabuti mula sa ating mga negatibong karanasan at sitwasyon pinagdaanan sa buhay natin. Purihin ang Panginoon. Bago po tayo magtapos, nais ko mag-iwan ng panalangin sa inyo pong lahat. O aming Diyos na makapangyarihan, salamat muli sa lahat ng mga itinuro mo sa oras na ito. Salamat na ipinaunawa mo sa amin ng pagpapatawad sa pamagitan ng grasya mo ay aming magagawa. Pero ang paglimot, kahit anong gawin namin, bahagi na ito ng aming kasaysayan, bahagi na ito ng aming buhay. Salamat na kapag naalala namin ang mapapait na karanasan namin, ay wala na siyang kapangyarihang ilugmok uli kami. Pero hindi namin maalis sa aming isip dahil bahagi na ito ng aming buhay. Pero magtitiwala lamang kami sa iyo na mula sa mga masasamang karanasan namin, makagagawa ka ng mabuti mula roon. Salamat po dahil meron kaming Romans 8:28 na pinanghahawakan. Maaring hindi lahat ng mabuti, hindi lahat ng nangyayari ay mabuti, pero lahat ng nangyayari ay gagamitin mo para sa aming ikabubuti. At dahil dyan, pupurihin ka namin at sasambahin ka namin. Sa oras na ito, pinagkakatiwala ko po ang aking mga kapatid. Ang araw na ito, ang natitirang oras sa maghapon,
Pagpalain mong gawa ng aming mga kamay. Kalakasan po sa aming pisikal na katawan, kalusugan sa aming buong pangangatawan. At dumaloy itong biyayang ito sa mga taong konektado sa amin, sa mga taong malapit sa aming mga puso. Pagpalain mo kaming lahat, O Diyos. Umaasa kami, patuloy, nasamahan mo kami sa lahat ng mga challenges sa buhay namin. Dahil ngayon naunawaan na namin na lahat ng bagay ay hindi mabuti. Pero lahat ng bagay ay pwede mong gamitin para sa aming kabubuti. Salamat po sa pangalan mo, Jesus. Amen and Amen. Purihin ang Diyos na buhay, mga minamahal. Natapos na uli ang ating daily devotional. Ito po ay live sa ating Facebook, kung saan po ako ngayon nakakarating. Sabi ko nga sa inyo, pag meron pong wifi, 6:30 ng umaga, haharap ako sa camera at mangangaral po, magbabahagi ng salita ng Diyos na kailangan natin para i-sustain tayo araw-araw. Mamayang hapon po, hindi ko alam kung may hope hour uli o baka wala, kasi magpapatuloy po ako sa aking journey going to saan? Bayambang, Pangasinan. See you, Bayambang. Going to Malasiki, Pangasinan. At ilan pang mga areas na pupuntahan natin. At mamayang hapon ay babalik na po ang inyong lingkod sa Metro Manila. At yung OBI, hopefully umabot po ako ng OBI alas 9 doon sa office mamayang gabi para ituloy ang lesson number 9. Pero kung hindi man, ay magbibigay po ako ng notice na kung ano man ang eventualities sa ating mga program for today. So ipanalangin niyo po ako, pinapanalangin ko rin po kayo lagi dahil mahal kayo ng Diyos at mahal ko po kayo. So hanggang dito na lamang po at kita-kita tayo uli sa mga susunod na online activities. Ito po si Pastor Rene Alog. God bless and Shalom.